Magandang araw po sa lahat. Ako si Bona Jeffrey Quezon mula sa BS Crim 1 ORB 12, isang mag-aaral ng kriminolohiya sa Philippine College of Criminology. Ngayon, tatalakayin natin ang isang sensitibong issue na patuloy na yumanig sa ating bansa. Ang patuloy na pagkakasangkot ng ilang kongresista at politiko sa mga krimen. Humingi tayo ng tulong sa artificial intelligence sa ating speech o pananalita upang mas detalyado at klaro ang aking pananalita. Bagamat ganoon ay aking sinisiguro na ang aking essay ay 100% mula sa aking nalalaman at sa mga credible at fact-checked sites sa mga nagdaang taon, marami ng ulat ang lumabas hinggil sa mga politiko na nasasangkot sa katiwalian, money laundering, smuggling at iba pang illegal na gawain. Ayon sa Associated Press nitong Setyembre 2025, inilahad ni na Pacifico at Sara, diskaya sa Senado na may 70 miyembro ng House of Representatives at ilang opisyal ng DPWH na di umano'y nanghingi ng 25% kickback mula sa mga proyekto para makuha ang kontrata. Ayon sa ulat ng Inquirer.net, pinangalan ni Curly Diskaya ang ilang kongresista kasama na si House Speaker Martin Romualdez at mga opisyal ng DPWH sa kanilang testimonya sa Senado bilang mga tumatanggap umano ng kickbacks upang makuha ang kontrata sa flood control projects. Ayon kay Senador Panfilo Ping, Lacson sa kanyang privilege speech sa ilang flood control projects, 40% lamang ng pondo ang tunay na napupunta sa aktwal na proyekto at ang natitira ay nawawala dahil sa katiwalian. Kaya, ang kaso o krimen na ito ay ang aking napili sapagkat nagpapakita ito kung paano nagagamit ang posisyon at impluensya upang takasan ang pananagutan. Kaya mahalaga para sa mga nag-aaral ng kriminolohiya na tulad ko na maintindihan kung paanong ang mga white-collar crimes tulad nito ay hindi naiiba o mas malubha pa kung titingnan sa mga krimeng karaniwang nakikita natin sa lansangan. Sa pagtutok sa ganitong mga klase ng kaso, nakikita natin na ang krimen ay walang pinipiling antas ng lipunan. Mula pinakamahirap hanggang sa pinakamataas na opisyal, may pananagutan tayong lahat sa batas. At bilang mga susunod na tagapagpatupad ng hustisya, tungkulin nating magmasid, magkalap ng kaalaman, at kumilos para maitaguyod ang transparency at pananagutan ng sa gayon ay hindi maulit ang mga ganitong kaso. Simulan natin ito sa pagboboto ng tamang tao sa pwesto upang mas mapagtuunan ang mga mas nangangailangan ng tulong na ito at hindi basta-basta sa bulsa ng mga korap na politiko.